Magaling na bida at kontrabida, hindi pa huhuli pagdating sa judo, karate. Siya si Vic Vargas. Ating alamin ang kanyang buhay dito lang sa Istoryahe. Si Jose Maria Marfoni Asuncion o mas kilala sa pangalang Vic Vargas ay ipinanganak noong March 28, 1939 sa Sitio Busuran, Barangay Poblacion sa Blayan, Mindoro. Siya ay isang Filipino film actor at judoka. Judoka ang tawag sa isang taong may kasanayan sa judo. Bihira na lang sa mga bagong henerasyon ngayon ang kilala si Vic Vargas. Noong siya ay 17 taong gulang, nanalo si Vargas ng 3 kampyonato ng judo sa Pilipinas. Nagtapos siya ng arkitektura sa Universidad ng Santo Tomas. May mga ulat din naman na commerce ang kinuha nito at pagkatapos naging guro sa physical education na nagtuturo ng martial arts sa University of the East. Sa bandang huli, nag-atubili siyang pumasok sa show business nang udyukan ng isang kaibigan at pagkatapos siya ay nag-debut sa pelikulang Jegong Tabak noong 1962. Nagkaroon din siya ng action comedy film kasama si Dolphy sa Tarzan vs. Tansan. Kasama rin sa kanya mga unang pelikula ang pagpapari sa Filipina actress na si Josephine Estrada, partikular sa pelikulang Prinsipeng Tulisan na ginawa ng VP Pictures, isang subsidiary ng Sampaguita Pictures, kung saan isa siya sa contract actor nito. Bilang isang dalubhasa sa judo, siya ay naging isang judo instructor ng isang programa sa telebisyon na isinahimpapawid ng Channel 7. Lumabas siya sa maraming pelikula mula sa unang bahagi ng 1960s hanggang 2002. Na-typecast siya sa ilang genre tulad ng action at sexy comedy dahil sa kanyang maitim na balat, figura at sex appeal. Noong 1971 nagkaroon siya ng role sa Ismael Bernal Pagdating sa Dulo, kung saan nahirang ito ng manunuri ng pelikulang Pilipino bilang one of the best film of the 1970s. Sa pelikulang El Vibora, nanalo siya ng kanyang unang Best Actor Award na ibinigay ng mga organizer ng 1972 Manila Film Festival. Nanalo siyang muli bilang Best Actor sa sumunod na taon sa parehong festival para sa pelikulang Nueva Vizcaya. Noong kalagitnaan ng dekada 70, siya ay isang on and off cam na pares kasama ang 1969 Miss Universe Gloria Diaz. Ang kanilang unang pinagsamahang pelikula ay ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa na naging trending sa mga sinihan sa Pilipinas. Nagbida rin ang tandem sa serye ng pelikulang Andres Disaya. Sa pelikulang In This Corner noong 1982 ni Direktor Lino Broca, nakakuha siya ng urian Best Actor nomination. Bukod sa pagiging artista sa pelikula, lumabas din siya sa telebisyon at naging isa siya sa mga cast ng palabas na Lahi ni Adan at panandaliang naging host ng Tawag ng Tanghalan pagkamatay ni Lupito, ang orihinal na host ng palabas. Lumabas din siya sa sitcom television show ng ABS-CBN na Home Along the Riles. Ang iba pang mga pelikula kung saan siya lumabas ay ang Pito ang Asawa Ko, Sinong Kapiling, Sinong Kasiping, Banta ng Kahapon at Hari sa Hari, Lahi sa Lahi. Ngunit nang tumamlay na ang kanyang karera, nasangkot din siya sa iba't ibang kaso na may kinalaman sa droga. Noong December 7, 1993, naaresto siya ng Malabon Anti-Narcotics Unit dahil umano sa pagtutulak. Nasa balita ang pangyayaring ito. Nakulong din siya sa kasong estapa sa Pampanga noong January 2003 ayon sa ulat sa isang balita sa pahayagan. Siya ay agad namang nakalaya. Nakilala rin siya bilang isa sa mga unang aktor na pumasok sa grupong karismatik sa Pilipinas. Naging environmentalist din siya matapos maging miyembro ng environment group na Bantay Dagat sa Palawan. Ang isa sa kanyang mga huling pelikula ay kinabibilangan ng pagganap kay Raha Humabon sa 2002 biopic picture Lapu-Lapu, kung saan si Lito Lapid ang gumanap bilang Lapu-Lapu. Nagkaroon siya ng mahigit kumulang na 25 pelikula.
Ikinasal si Vargas kay Rosana Zamora at mayroon silang anak na nagngangalang Basilio Anton Asuncion. Namatay siya sa edad na 64 noong July 19, 2003. Siya ay sinugod sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay matapos magkaroon ng typhoid fever sa Subic na naging sanhi ng kanyang stroke nang siya ay bumalik sa Maynila. Siya ay inilibing sa Sacred Heart Church sa Makati kung saan nakahimlay ang bangkay ng kanyang mga magulang. Shout out sa mag-asawang Jojo at Ashley ng 13 Martires Cavite, ganun din kay Biyahero TV, Pabs TV at Paquito Estrada. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.